Yan, okay. Good morning. Hintayin natin yung ating mga kapatid. Yan. Konting ayos lang. Okay. Good morning, bro. Good morning. tayo yung huling naghiwalay, bro. Tayo pa rin yung unang nakita dito. Okay. Okay, good morning. Yan. Tayo na yung pinaka Ayan, sino tong dumating na isa? Anyway, 5 na yung naka-view sa atin. So, magandang umaga sa bawat isa. Welcome sa ating Sunday message. And at the same time, gagawin na rin natin yung ating communion. Since today is October 5. Ay, hindi ba? October 4. Ayan, October 4. Kahapon pala yung 3. Okay, so October 3 kahapon. Good morning, Rochelle. Ayan. Rochelle Kalingasan. Ayan. So, again, since first Sunday of the week, kaya gagawin natin yung ating first communion mamaya. So, I suggest, ihandaan nyo ang inyong baso. Gusto nyo, kape nilang ilagay ninyo. Okay. Tapos, tinapay, no? Just to symbolize the blood and the bread of the our communion. So, yung iba kanina mukhang excited na, no? Blessed Sunday morning, everyone. God bless us all this day with His word, mercy, and grace in His great love. Thank you, Brian. Okay, suggestion ko lang po sa mga kapatid natin na napadaan sa ating channel, napadaan sa ating FB Live. I would pray na manatili po tayo. Huwag po tayong umalis, no? Kung halimbawa man po na mayroon tayong ginagawa habang tayo ay nakikinig at nanonood, okay? Okay lang na iwanan na lang yung cellphone na naka-on at lakasan na lang yung volume, no, di ba? At least habang nagmamalansya ka, habang naglalaba ka, habang ikaw ay may ginagawa sa bahay ninyo, ituloy ang yung pakikinig. Dalawa yung trabaho ang natatapos natin. So, ang aking puminsahe ay matatagpuan sa Matthew chapter 5 verse 1 hanggang 48, no? Yung message ni Jesus sa mount, no? Kaya nga sabi dito, the message in the mount, no? Preaching of Jesus in the mount. Yan. So kanina nakita ko mga 1, 2 hanggang 5. Sabi kasi sa first verse ng isang chapter na to, and seeing the multitudes, he went up into a mountain, and when he was set, his disciples came unto him, and he opened his mouth and taught them, saying, okay, nasimula na sa verse 3. Yan. So, yung makita ng Diyos ang multitudes, na ang daming taong gustong makinig sa Kanya, gustong mapakinggan ng Kanyang salita. No? Doon siya nag-decide na, sabi niya, pupunta ako sa bundok. No? Seeing the multitude, he went up into a mountain and he start to give the message. Kaya nga, ibig sabihin, yung presensya ng tao, malaki talaga yung impact din sa ministeryo ng Diyos. Malambot ang kanyang puso kapag nakita niya yon. Good morning, J.R. Aras. Yan. Tsaka kanina nakita ko rin kanina sino ko napadaan kanina. Yan. So, ang kanyang puso talagang naaantig sa tao. So, ganun din naman ako pag nakita ko na, ayan na, kaya magsisimula na tayo. Okay? Alam ko, ang ating oras ay past 10 na, no? Mga 10. Kagigising ko lang kasi kanina, mga 8:45, no? Nalita ko ng gising at ayaw ko namang i-rush ang salita ng Diyos. So, magandang i-prepare natin ng maayos bago tayo mag-share ng mensahe. Basahin ko lang, hindi naman siguro buong verse ang babasahin ko. So, of course, yung Matthew chapter 5 verse 1 hanggang 48 is really a good verses na para basahin. So, ngayon, kahit hanggang doon lang tayo sa
verse 11. No? Basahin ko po. Again, in Matthew chapter 5, verse 1 hanggang 11. And seeing the multitudes, he went up into a mountain, and when he was set, his disciples came unto him, and he opened his mouth and taught them, saying, good morning, Brother Chris. Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. In verse 4, blessed are those, or blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. In verse 6, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Verse 7, blessed are the merciful, for they shall see God. Verse 9, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. And number 10, blessed are they which are persecuted for righteousness. For righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. Last verse, blessed are you when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you, falsely for my sake. In verse 12, continue natin. Last verse na lang. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted the prophets which were before you. Okay? So, samahan niyo po ako. Ayan. Kasamang Alex, kaibigang Alex. Good morning. O, wag kang aalis ha. Tuto ka dyan. Makinig ka muna. O, bago ka mag-church. At least 2 mensahe ang maririnig nyo. Okay? Kamusta na lang dyan na Kuya Alex. Okay? Kasabay mo nanonood nyo si Buddy Chris, oh. Yung may-ari ng motor mo. Okay? Nandyan din. Okay, so samahan niyo muna ako sa panalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat for this wonderful day na pinagkaloob na naman sa amin. This Sunday, kung saan, o Diyos, ay araw ng aming pamamahinga. Actually, this is our first day, Panginoon. Napakadakila mong Diyos sapagkat ang first day binigay mo sa amin ay pahinga. Maraming salamat. We pray at as we listen to your word, mangusap ka. Kaya mong kumilos ang salita mo sa aming mga puso upang maunawaan namin ang salita mo. At hindi lamang, o Diyos, maunawaan, Panginoon, mai-apply ito sa aming pong buhay. Nandalangin po namin na maging fertile ground itong aming puso, Panginoon. Maging tumubo ng maayos, mag-grow ang seed, Panginoon, ang salita ng Diyos na siyang pumasok sa aming mga puso, Ama. Dalangin po namin sa anumang bagay na pwedeng mag-distract sa amin as we listen to you, as we watch this video. Lord, we pray nawa ito ay aming mapagtagumpayan. Ito, O Diyos, ay hindi magtatagumpay sa amin. I pray for everyone who is listening and watching na magkaroon sila ng patience to wait, to see and to hear your word. Maraming salamat. We lift up to you everyone na wala pa sa aming channel, wala pa sa aming website, Panginoon, sa oras na ito. We pray for them na makasama din po namin sila. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Yan. So, again, magandang umaga. Shout out sa aking kaklase, Greg. Okay, ang magaling na dancer. Okay. And Sister Dinah, of course, ang mga idol natin na kumbaga sa mga music, classic, mga classic yan, ano? Mga lead singer natin yan, no? Mga lingkod ng Diyos na of course, walang kupas. No? Classic nga eh. Sister Dinah, no? Kasabay mo si na Brian, nakikinig sa atin ngayon, Sister Dinah. So, of course, yun pa ba, habang nagpipray ako kanina, yung mga dumating tayo yan. Ayan, sila, dalawa pala yung account mo, Sisa. Hindi, ikaw lang to. Of course, si Nico, ayan, si Greg, Sister Tess, nakikita ko rin eh. Okay. Ayan, Sister Tess is watching. Kaway tayo. Ate Josa, magandang umaga, Ate Josa. Walang alisan, Sister Josa, ha? Patience, okay? Patience is a virtue. Kung may ginagawa ka man, Ate Josa, isingit mo kami, ha? Makinig ka na lang muna. Habang gumagawa siguro, makinig ka lang. Kung kaya mo namang makinig at manood at the same time, mas lalong okay. Pero kung busy,
Okay lang din na at least makakapanood, makapakinig tayo. Oy, napindot! Akala ko naman napindot, nawala ka. Okay lang yan, no problem. From Mount Dinisin, kasama natin, nakikinig din sa atin ngayon. Alam mo nyo, dito sa video to, bago ako mag-live, no, this is around 540 online. 540 online. Siyempre, hindi naman natin lahat ina-expect na lahat sila makakarating sa ating live ngayon at makakapanood. But still, no, maganda pa rin na makasama natin sila. Good morning, Mar. Ayan. Taga Rivera Compound lang yan. Malapit lang sa atin. So, let's move on. Ang ating pong pag-aaral ay muli matatagpuan sa Matthew chapter 5 verse 1 hanggang 48. Kanina binasa lang po natin ang si Nico ba? Ito ba si Pastor? Ikaw ba yan, Pastor? Good morning, Pastor, ha? Lumipat na to eh. Ayan. Si Pastor yata yan. Okay. Ayan. Okay, so let's start na po tayo. Anyway, I will try to make it simple. Kasi simpleng tao lang naman din ako. And I try to make it as clear as possible. Ang message po ng Matthew chapter 5 verse 1 hanggang 48 is really a message of Jesus. Telling everyone, no? Telling the people, no? The wonder and the goodness of living under the reign of the King or under the reign of God. Ibig sabihin, ang mensahe po niya, kaya nga blessed, no? Simula tayo sa word na blessed. Sa verse 3, blessed are the poor, blessed are they that mourn, blessed are the meek, blessed are those which are hunger. No? Ang salitang blessed po is a passive word na ang ibig sabihin po ay favored, honored by God. Diba? Past tense pala, sorry. No? Blessed, ibig sabihin, napatunayan na. Ikaw ay mabait, ikaw ay sumusunod sa Diyos, ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. That's why you are blessed. No? May E-D. Good morning, Ira. So, favored and honored by God. So, dito ipinapakita, sa verse 1 hanggang 48, makikita ko natin na itinuturo ng Diyos straight from Jesus' mouth what it likes to live in His presence. Kung paanong mamuhay bilang isang Kristiyano, no? Kaya nga sabi diyan, no, you are the salt of the earth, but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? It is therefore good for nothing but to be cast out and to be trodden under foot of men. Di ba? Sabi niya, kayo ang mang-asin eh. Light and salt of the world. Kaya sabi niya, kailangan mag-ilaw kayo. Kaya dito, pinag-usapan din, patalon-talon ako para at least gusto ko marinig ninyo. No? Meron pa ditong teka ha, meron pa dito mga tatalon-talon ako kasi masyado mahaba yung verse natin. No? Meron dito yan. Christian kasi, Christian living to eh, no? But you have heard that it was said of them all time that thou shalt not commit adultery. Sabi niya, huwag kayong mag-adultery. But I say to you, whosoever look at a woman to lust after her, already commit adultery. Ayan. So, kita nyo, nakikita natin yung message ng Diyos, no? It really talks about the kind of life that He wants for us to live as Christians. Yun ang buhay na gusto niya makita na ginagawa natin. You have heard that it has said, an eye for an eye and tooth for a tooth, but I say to you, resist the evil, but whoever shall smite thee on the right cheek, turn to him the other cheek. If any man will sue thee at the law and take away the coat, let him have the cloak also. Di ba? Sinampal ka sa mukha, sa kanan, ibigay mo na rin pati yung kaliwa. Sabi niya, kinuha yung damit mo, bigay mo na rin pati jacket mo. Yan. So, that is the kind of life, that is the kind of Christian, or the kind of living that Jesus wanted for us. Kaya nga, yung pinaka maiksing grasp ng message na to. Jesus is telling the people the wonder and goodness of living under the reign of the King. No? Kaya, ngayong umaga, bibigyan ko po kayo ng 3 major or great 3
mga tatlong pwede natin maging guide sa buhay or what to do. Ano ang ating gagawin as Christians? Ano yung basic na kailangan ginagawa ng isang Kristiyano or kailangan tinatandaan natin for us to live in the goodness, for us to be blessed. Ayan. So, tatlo. Para hindi na kayo walang alisan. Kasi mamaya yung iba, pag sobrang haba, aalis na yan. Mata-mata sa langit, ang tamaan, ikaw na ngayon. Okay? So, walang alisan to. 3 things na kailangan natin tandaan as we listen, as you watch this video ngayong umaga. Unang-una, hindi disgrasya na kayo ay napadaan sa ating pong live message na ito. No? Mas niloob ng Diyos na madaanan po natin ito. Kaya, bear with me. No? Okay? Let's have the patience to really listen. Ayan, si Rish. Good morning, Rish. Ayan, good morning. From Batangas yan. Hindi. From Santa Cruz. From Santa Cruz yan, ha? Kita nyo naman, ha? So, ano tayo ngayon? National, no? National. Okay, so tatlo. Number 1. I want you to think about this. Number 1. No? Isipin natin to. Build your life in the foundation that is immovable. And that foundation is no other than the Word of God. Ulitin ko. Number 1, para mamuhay tayo ng isang maayos na buhay at tayo ay maging matatag na Kristiyano. Number 1, you have to see to it that you build your life in the foundation that is immovable. And that foundation is no other than the Word of God. No? Sabi nga sa Matthew chapter 24 verse 35, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. The Word of God is something that is immovable. Lahat ng bagay mawala na, lahat ng bagay ay masira, but the Word of God will always remain. Okay? The Word of God will always remain. Build your life in the foundation that is immovable. Ito yung sad truth habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Sad truth. Bawat isa sa atin ay babagyuhin. No? Makakaranas ng iba't ibang bagyo ng buhay. Yung iba, level 1 ang nararanasan. Yung iba, level 2 ang nararanasan. Yung iba naman, signal number 6. Meron bang signal number 6? Kanya-kanyang bagyo ng buhay. But, ito yung ang katotohanan. Kung naging matibay ang pundasyon mo, hindi ka matatakot sa bagyo. Parang, let the storm come! Ganun. Pag matibay ang foundation mo, let the storm come. Naalala ko yan, nung panahon na kami ay nasa probinsya pa. Pag nalaman ng nanay ko na may bagyo na, nakakabahan na kami. Naku, sana man yung bagyo na yan ay dumaan. Kasi alam ko ng nanay ko na yung pundasyon ng aming bahay hindi ho matibay. Kaya lahat ng tali ginagawa namin para lang hindi malipad yung bahay namin. Kasi pag walang tali ho yun, kulang na lang maging sanang gole. Lilipad talaga yun. Pupulihotin nila kung saan-saan yung mga parts po ng aming mga bubong. That is number 1. You have to build your life in the foundation that is immovable. So number 1 po yan. Maging po sa ating po mga tahanan, di ba? Every time na tayo gagawa ng bahay, isang bagay ang pinagtutuunan ng pansin, no? Na pinag-uubusan talaga natin ng panahon. Ito yung pundasyon. After the foundation, mailagay yung pundasyon, tuloy-tuloy na ho yan. Naalala ko minsan may isang kwento, no? Na after ng isang bagyo, natutumbahan yung mga puno, tumbahan. So, kami naman, naglalakad-lakad lang, no? Makapansin mo, may isang puno na napakalaki. As in, napakalaki. Pero tumba, ha? Napakalaki, pero tumba. Sabi ko, ba't ganun? Nung may nakita akong tao doon na nagwawalis, sabi ko, Tay, siyempre, usapang kanto na yun, no? Tay, napakalaking puno naman ito yung natumba pa. Ate Ryan, good morning. Ang laking puno naman ito yung natumba pa. Grabe naman, talagang sobrang lakas ng bagyo, ano? Sabi niya, oo, unang-una, malakas talaga ang bagyo. Pangalawa, sabi niya, bagamat ang punong ito ay napakalaki, sabi niya, kung napapansin mo, yan ay nasa tabi ng ilog. Sabi niya, yung punong yan, yung kanyang ugat, hindi niya na kailangan pang magukay ng malalim para lang mabuhay. Dahil, nandyan na naka-ready na yung mga nutrients na kailangan niya. Kaya yung punong yan, bagamat siya ay napakalaki, pero sad to say, napaka-shallow ng kanyang foundation. In the same way, Christians like us, sometimes people will see us someone who is parang strong, laki ng katawan, no? Maayos ang pananamit, maayos ang buhay,
maayos ang pamilya, may magandang trabaho, may magandang karera, maayos kausapin, no? Maayos ang buhay. Pero kapag dumating ang isang dilubyo sa kanyang buhay po, magugulat ka na lang. Bakit ganun nangyari? Bakit ganun ang ginawa? No? Maaring may pakamatay, hindi niya kinaya, naging baliw, no? Ito lang ang ibig sabihin niyan. Shallow. Hindi matibay ang kanyang pundasyon dahil hindi naging matibay ang kanyang sandalan po. Walang salita ng Diyos na pinanghahawakan. Tayo as Christians like us, ang salita ng Diyos ay siyang ating pundasyon sa ating buhay. Kaya nga, habang tayo ay nabubuhay bilang Kristiyano, maghukay pa tayo ng malalim. Hukayin pa natin ang gusto ang salita ng Diyos. Mas lalo pa natin kilalanin si Jesus. Kaya ako, natutuwa ako, proud to say, na yung asawa ko sabi niya, ang tagal ng usapan yun, Brian. Ay ko, totoo lang, minsan pagka talagang nag-share tayo ng salita ng Diyos, nakakatuwa na pilit niyong hinahalukay ang kadakilaan ng Diyos, no? Talagang ninanamnam niyo yung pag-uusap niya patungkol sa salita ng Diyos. At doon mo makikita na really the Word of God is bottomless eh. No? Talagang malalim eh. Hukay ka ng hukay, malalim talaga, no? At kung hindi ka magtitake ng effort na hukayin ito, gawin ito, talagang shallow lang ang magiging alam mo sa Biblia. Shallow lang magiging alam mo patungkol sa Diyos. Kaya madali kang magtampo. Naalala ko yan nung ako'y Kristyano pa. Ikwento ko nga. Ang daling magtampo. No? Ang daling maapektuhan. Hindi, Kristyano ka na nun, ha? Madaling maapektuhan, madaling magtampo. Madali ka pa rin magalit. Di ba? Ang faith mo as if ngayon, hyper na hyper ka sa pagpupuri. Bukas, bagsak. Di ba? Hyper na hyper sa pagpupuri. Pero pag uwi mo, bagsak. No? Why? Kasi shallow ang foundation mo. Again, that is number one. We have to build our life in the foundation that is immovable. No? Because the Word become flesh and He is the foundation of our faith. Thank you, Bri. Di ba? Again, live your life or build your life. Naalala ko yan si Brother Cesar. In one of his message, sabi niya yan, you have to build your life in something that is immovable. Kung mayroong bagyo, maghanap ka ng isang bagay na matibay na masasandalan mo. Kaya nga, pag bagyo, yung mga kapatid natin, nagpupuntahan saan? Evacuation center. Bakit? Hindi na pwede maging evacuation center ang bahay na maliit. Hindi pwede maging evacuation center ang habong-habong lang. Hindi pwede. Normally, yung mga evacuation center, simbahan na malaki, no? Gym na malaki, na talagang kahit ano mo yan, hindi magliliparan ng bubo. School, no? Schools, yung mga schools, no? Nagawang evacuation center yan. Or kung meron mga isang bahay ng kapatiran, na isang malaking bahay, pwede maging evacuation center din. But the basic principle is, pag sinabi natin evacuation center, it is something that is strong. And for us, Christians, whenever the storms of life will come, we can run. Sabi nga ng kanta, di ba? My God is my strong tower. I will run into it. Di ba? Kapag may bagyo, tatakbo ako sa aking strong tower para hindi po ako matinag. That is number one. Number two, kailangan na tayo as Christians ay matandaan natin habang tayo ay nabubuhay dito. Habang nakikipagbaka tayo as Christians. Kasi ito yung tinatawag na pride of life eh. No? The treasures of your heart. No? The treasures of your heart. No? Tandaan po natin, no? Ang ating buhay ngayon, no? Ating buhay ngayon, physical, yung ating kinakain, yung ating tinitirhan, yung ating ginagamit, these are all material things. And all these things are temporal. Everybody say temporal. Temporal, hindi tatagal, hindi everlasting, no? Kahit sabihin mo pang, sir, stainless to, lifetime guarantee. Nako, kapatid. Kung stainless yan at lifetime guarantee, dalawa lang ang pwedeng mangyari dyan. Manakaw yan at mawala yan sa'yo, or ikaw ang mauna dyan. Di ba? Eh sabi mo nga, stainless eh.
Sobrang kapal eh. O, either ikaw ang mawala at maiwanan mo yung gamit na yan, or mawala yan at manakaw yan. So, wala din. Wala din. Okay? Kasi material eh. Sabi ng Matthew 6:19, di ba? We have to be careful not to put our hope on the things that moth and yung mga bagay na pwede makasira. Di ba? Basahin natin para malinaw. No? Matthew 6:19. Ayan. Sabi dito, lay not up yourselves treasures upon earth where moth and rust. Ayan. Moth and rust, though corrupt, where thieves break through and steal. O stainless nga, hindi nga nasisira. Ninakaw naman. Di ba? Nawala din sa'yo in return. No? Naalala ko yung isang mayamang lalaki na sinasabi nila na nakakatuwa yung mayamang ito kasi kahit sa kanyang yaman, umaalis na yan ng bahay nang bukas ang bahay niya. Hindi yan sinasarado, hindi yan nilalak. No? Bakit? Kasi yung mayamang taong ito, yung kanyang pera, no, binibigay niya sa mga simbahan, no, dinodonate niya, at hindi siya naglalagay ng mga mamahaling gamit sa kanyang bahay. Yung kanyang po sasakyan, sabi niya doon, karag-karag lang at luma na. Kaya kahit saan mo i-park, walang magdanakaw. Sa totoo lang. Di ba? Ano bang worry natin every time na tayo umaalis ng bahay? Ano yung worry natin? Mga bagay na meron sa loob ng bahay na pwedeng nakawin. Kaya sabi ng Bible, sabi niya, huwag kayong maglagay ng treasure. Di ba? Lay not up for yourselves treasures upon earth. Huwag kayong magkamal ng mga treasure na yan. Kasi dalawang bagay lang yan. Kung hindi yan masisira, nanakawin yan sa atin. Kung hindi man nanakawin sa atin, mauuna tayo sa kanya. Di ba? Kaya mga kapatid, treasures of your heart. Sabi ng Bible, where your treasure is, sumusunod yung puso mo. Kaya nga, wala kang peace of mind minsan pag may lakad ka at may naiwan sa bahay mo na something na mamahalin. Ako, paano kaya yun? Makauwi na ako ng maaga. No? Kasi takot kang nakawin eh. Kaya ingat tayo mga kapatid. Lahat ng bagay na ito, na kinamal natin, pinag-ubusan natin ng ito, nakakalungkot minsan, nakakalungkot sa career, Kapag mayroong isang kapatid na, let's say, naubos ang kanyang oras sa kanyang karera, no? Narating niya ang tuktok ng tagumpay, di ba? At nagkamal siya ng maraming bagay, pinaghirapan niya ng gusto. After that, namatay siya. Mapupunta ito sa tao na hindi naghirap ng bagay na yun. Imagine mo yun. Hindi naghirap ng bagay na yun. Mapupunta sa kanya. Siya yung patambay-tambay lang, siya yung relax-relax lang. Yung tao na nag-ubos ng oras niya, talagang sikap-sikap. Nagpagod, hindi na nga nag-enjoy sa buhay. Talagang tutok na lang doon sa kanyang karera. Namatay sa cancer. Namatay sa heart attack. Maiiwan yung kanyang propiedad, maiiwan yung kanyang treasure sa mga, let's say na lang, kamag-anak na lang. O kaya, mga tao na walang kahirap-hirap sa bagay na yun. So, darating na lang sa kanilang kamay. Wow, last will and testament. Wow, kasama ako dito. O kung wala man yung last will and testament, sabi ng law, pinakamalapit na kamag-anak. Wow, ang galing talaga ni Uncle. Di ba? Hindi ka ba malulungkot nun? Kung ngayon pa lang buhay tayo, hindi ka ba malulungkot nun? Iisipin mo, lahat. Pinaghirapan mo, hindi mo rin pala mabibitbit. At maiiwan pa sa mga taong pwedeng galit ka. No, galit ka, di ba? Wala kayong relasyon, dalawa. Nagkakaasaran pa kayo. Akalain mo, sa kanya pa mapupunta yun? Kung ako yun, mumultuhin ko yun. Mumultuhin na. No. Amen? Remember the treasures of your heart. So, lay your foundation. Build your life in the foundation that is immovable, and that is the Word of God. The Word of God. Dahil ang katotohanan, tayo ay dadaan sa buhay na ito at makakaranas tayo ng iba't ibang klase ng dilubyo. Number 2, the treasures of your heart. Tingnan mo ang kilos mo kapatid. Baka masyado na nating hinahabol ang mga bagay na material. Hindi ko sinasabi hindi natin kailangan yan. Kailangan natin yan. Kaya nga,
Walang kasalanan kung ikaw ay ini-enjoy mo ang buhay na meron ka ngayon. Kumakain ka sa kainan na gusto mong kainan ngayon. Pinupuntahan mo ang lugar na kailangan mong puntahan ngayon. Pero ito, naalala ko lang, hindi ko lang maaalala kung sino yung nagsabi nito. Alam niyo sa sasakyan, may clutch yan sabi niya. May clutch yan na pag nag-shift ka ng gear, inaapakan mo para pag nag-shift ka ng gear, magiging smooth. Okay? Sa mga hindi nakakaintindi, paliwanag ko sa inyo, yung clutch na yun, inaapakan yun. Every time nagsiswitch ka ng gear. From first gear, second gear, third gear. Sabi ng lalaki ito, sabi niya, I always clutch into life. Clutch into life. So that whenever, when the time comes na ako ay mamamatay na, masisigurado ko na hindi ako konektado sa mundong ito. Naka-clutch. Ibig sabihin, pag namatay ka, naka-clutch ka, from this life to the second life, walang hirap. Okay? Walang hirap, smooth ang transition. Yan ang ibig sabihin nun. Kaya okay lang, magkaroon ka ng sasakyan. Basta importante, yung sasakyan na yun, mawala, ninakaw, nawala sa'yo, no problema. Naka-clutch ka Naka-clutch ka Walang connect. Naka-disconnect sa'yo. Mawala man sa'yo ang bagay na yan, hindi ka walan sa'yo. Hindi ka mababaliw, hindi ka magagalit, na parang susuntukin mo na yung magnakaw. Naalala ko sino yun? Si Buddy Brian pala, sabi niya, diba? Kristiyano ako. Pero itong kamao ko, hindi pa to born again Nagalit ka kasi may isang bagay na ginawa sa'yo. Naka-clutch po tayo. No? Na para ba lang siguro, na-imagine ko nga yung mayaman tapos hindi naka-clutch sa mundong ito. Paano kaya sila mamatay? Nalapit na ako mamatay yung mall ko. Paano na yung mall ko? Kaya lang may ibenta ko muna lahat yun. Di ba? Paano yan? Pero kung naka-clutch ka, malapit na ako mamatay. Makakasama ko na ang Panginoon. Yung mall ko, sa iyo na lahat yan. Walang problema sa akin yan. Iiwanan ko yan. Yung sasakyan ko, bigay ko lahat yan. No? Naka-clutch kayo. Again, the treasures of your heart. Number 3. And this is something that I really wanted to. This is from the bottom of my heart. Ito, hugot ito sa buhay. At kung ako man ay mamamatay ng maaga, kukunin ng Diyos, alam ko naman hindi dahil ang gwapo daw, huli talagang kinukuha. Okay. Joke lang. Tawa ng konti yung mga gwapo huling kinukuha. Okay. Ito, hugot sa buhay ito. Gustong gusto ko to. I really like this point. Makinig tayo. Napakaganda ng puntos na ito. Walk with your commitment. Walk with your commitment no matter what. Lakaran mo ang commitment mo sa Diyos anuman ang mangyari. Walk your commitment with God. No matter what will happen, stay connected. Stay with Jesus. Stay in God. In Matthew chapter 14, Matthew 24, verse 13. No? Basahin mo natin para ma-encourage po tayo na manatili. No? Ito ang sinasabi ng Matthew 24, verse 13. Ayan. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Sabi sa ibang version, but those who stand firm till the end will be saved. Ang mga anak ng Diyos na mananatili. Kaya even in Matthew, sabi ng Panginoon, remain in me, and my words remain in you. Diba? Kailangan ikaw ang mananatili. Stand firm till the end. Why? Because this world, the mission of this world is really to shaken us. The mission of this world is to destroy us. The mission of this world is to dayain, no? Paano sa English yun? Dadayain yung ating utak, dadayain ang ating paningin, dadayain lahat tayo. Bulagin ang ating mga pananaw sa buhay para hindi natin makita ang kaliwanagan ng Diyos. Di ba? Dadayain tayo. Ang mundong ito punong-puno ng pandaraya. Simpleng-simple lang ang style ng mundong ito. Ang atake ng mundong ito, pasasayahin tayong mga tao. Pasasayahin.
sasayahin, padadaliin ang buhay. Padadaliin as in, magiging madali na lang. Halimbawa, imbis na ikaw ay pupunta sa magulang mo para ihag mo yung magulang mo, para sabihin mo sa kanya, Ma, mahal kita, I love you. Sabay kiss dito sa kabilaan, panay lambing. Sa amin ang mundong ito, hindi mo na kailangan pumunta doon. Hindi mo na kailangan mag-take ng effort na pumunta ka pa from here to that place. I-text mo na lang. Madali lang. I love you. Madali lang. Pero, ang tanong, anong maganda? Yung mayayakap mo yung magulang mo o yung iti-text mo lang siya ng I love you? Yan. Di ba? Yan. Padaliin ang buhay. Padaliin ang buhay. Huwag ka na magluto ng mga ulam na mahirap lutuin. Huwag na instant na lang. No? But these are food na alam natin hindi naman healthy. No? Bukod lang siyempre sa pasikanton. Sobrang healthy talaga. Bias na naman. Pastor, bias na naman si Pastor. Bukod lang sa pasikanton, sobrang healthy talaga. Okay? Okay. But what I'm saying is, di ba? Kasi ang mga bagay na madadali, alam natin, these are the things that hindi natural eh. But the natural things are, di ba? Yung kamote, huhukayin mo pa. Pagkahukay mo, huhugasan mo pa, sabay lalagain mo, makakain ka ng kamote. Eh sabi ng mundong ito, wag ka na kailangan hukay, bumili ka na ng sweet potato chips. O di ba? Ayan na oh. Hindi mo na kailangan hukayin. Pero alam natin, those are unnatural things. Walk with your commitment no matter what. Again, the message of Jesus in his Sermon in the Mount, Jesus is telling the people the wonder and goodness of living under the reign of the King. Blessed, blessed, blessed. No? Blessed are those who are poor. Blessed are those they are mourn, they shall be comforted. Blessed are the meek. Hindi yan separate tao ha. Na, ito pag meek ka, ito yung sayo. Ikaw pagka poor ka, ito sayo. Ikaw, pagka nagmo-mourn ka, ito sa'yo. Hindi yan iwahiwalay, ha? Sabihin natin, ano ka ba? Naghihirap ka, you are mourning. Dito, ito yung blessing mo. Ikaw, ano ka? Ano ako eh, hunger and thirst ako eh. Ito yung blessing mo. Hindi yan, hindi yan, ha? Hindi yan. Ano yan? It's a picture of, halimbawa, kapatid, ikaw ay nahihirapan. Nahihirapan ka sa paglilingkod mo. Talagang isinusulong mo ang salita ng Diyos na nahihirapan ka. Tapos ikaw ay nadi-discourage na, ini-encourage ka ng Panginoon. Na since you are doing that, ikaw ay natuwa ako sa iyo, kinatutuwaan kita, blessed are those who are hunger and thirst after righteousness. Tapos the same person na mahirap, poor in spirit, pwedeng poor in spirit din. No? Ang dali niya, ang hina niya. No? The same person na mourn, laging nalulungkot, no? na mga pagsubok. The same person na humble. The same person na pure in heart. Sabi niya, blessed, you are blessed. Ganun yun. Baka sabihin nyo kasi iwalay-walay. Ito pala yung mga poor in spirit, dito kayo. Ito pala yung mga hunger and thirst, dito kayo. Hindi yun, kapatid. God is encouraging us. But the first thing is, we have to be blessed first. Ibig sabihin, kailangan katuan tayo ng Panginoon. Baka sabihin nyo, katuan, parang mali yung word na yun. Nakatuan ng kanto. Ibig sabihin, na-please natin ang Diyos. Na-honored natin siya. And seeing us, nakita niya na we are worthy. No? Na ito yung anak ko, talagang sumusunod sa akin. Walk with your commitment. No matter what. Hindi madali yun. Lahat tayo ay nakakaranas ng sobrang dami ng pagsubok. Hindi madali yun. Pero no matter what, we have to stay firm until the end. Hindi kasi pwedeng sabihin mo sa Lord na, Lord, naging matibay ako nung 6 months eh. Nung 7 months na ako, hindi naging matibay eh. Hindi pwede. Hindi mo pwedeng sabihin sa Lord na, Lord, 5 years ako sa ministry. Yung 4.5 years ko, matatag ako nun. Pero nung sa ilang linggo ko, yung 2 linggo ko natira, hindi ako naging matatag, na bumagsak ako, hindi mo pwede sabihin, pero Lord, okay pa rin ako Hindi pwede. No? Kasi nga ito ang trabaho ng demonyo sa buhay natin eh.
Ito yung trabaho niya. Hindi siya natutulog araw at gabi. Ang trabaho lang niya, tanggalin tayo sa presensya ng Panginoon. Yun ang kanyang trabaho. Tanggalin tayo sa presensya ng Diyos at tayo ay matalo, maging talunan. Yun bang sasabihin na natin, suko na ako, ayoko na maging Christian, mahirap, dito na lang ako. Sabi ng demonyo, success, okay? Success. Yan po mga kapatid. Ay, Buddy Roger, si Buddy Roger nanonood sa atin ngayon yun. Si Claudio saka si Aileen, Buddy Roger na. Si Roger, inaanak natin yan. Good morning. Ayan, kaway tayo dyan. Kaway. Sino pa mga nanonood sa atin? Again, 3 puntos yun mga kapatid. Para tayo ay mamuhay as Christian at tayo ay manatili, you have to build your life into something that is immovable. Number 2, look at the treasures of your heart. Mga bagay na nakikita natin. Personal na ba ang mga bagay na material? This will not last. Huwag tayong mag-focus sa mga bagay na ito. And number 3, walk with our commitment. No matter what. Dumaan man sa bagyo, dumaan man sa pagsubok, kapit tayo sa salita ng Diyos. That is immovable. Huwag natin kalimutan. Huwag natin sayangin yung ating effort. Huwag natin sayangin yung panahon na nakakilala na tayo sa Panginoon. Huwag natin sayangin yung ating ministry. No? Huwag natin sayangin ang mga naipakita na natin sa Kanya. Yan po, walk with your commitment. Stand firm until the end. Ayan. So, simple po yan, madaling i-memorize, no? Pag tinanong kayo, ano naging message ni Pastor kanina? Ano naging message ni Pastor? Madali lang. Sabi niya, you have to build your life into something that is immovable, no? Look at the treasures of your heart. At ang last ay ang maging stand firm tayo till the end. So, at this point po, ay muli ko na naman kayong anayahan para sa isa pong bagay na ginagawa ng mga Kristiyanong katulad natin. Yun po ay ang communion, okay? Pag-alaala sa ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Tandaan po natin, every time na ginagawa natin ito ay inaalala natin ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Okay? Basahin ko lang po ang 1 Corinthians. Okay, stay tuned, malapit na tayo matapos, walang alisan. Ang alis, pangit. Okay. Ang alis, hindi maganda, hindi gwapo. Okay. Joke lang. Okay. Siyempre, we all have the freedom to ano man yung gagawin po natin. Okay? 1 Corinthians 11 verse 17. Basahin lang po natin, mabilis lang, basahin natin. For in this that I declare unto you, I praise you not that you come together, not for the better, but for the worst. For first of all, when you come together in the church, I hear that there is divisions among you, and I partly believe it. For there must be also heresies among you, that which are approved may be manifest among you. Ayan. When you come together, therefore, into one place, this is not to eat the Lord's Supper. For in eating, everyone take it before his own supper, and one is hungry and another is drunken. Hindi sabay-sabay ang pagkain nila. So, tatanong ako sa verse 23. Sabi dito, for I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, on the same night in which He was betrayed, sabi niya, He took bread, and when He had given thanks, He brake it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you, this do it in remembrance of me. Iba kasi yung version na to, kaya medyo naalangan ang pagbinasa ko. Okay? So every time po na tayo ay nagsasama-sama at inaalala natin ang dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, no? Ito po ay isang napakagandang gawain ng isang Kristiyano na hindi natin kinakalimutan na once upon our life, na once upon a time, meron isang Jesus, meron isang anak ng Diyos na ibinigay ang kanyang bugtong na anak, no? At hinayaan niya na mag-suffer, daanan ang lahat ng hirap para lang po mailigtas tayo na makasalanan. Tayong lahat ay makasalanan tayo, may mga minanaw tayong kasalanan. Every one of us is guilty. Okay? So sige po, ito po ang ating pong mga elemento. Kung
Bigyan ko muna kayo ng time na mag-ready dyan, ano? Kung meron man kayong anything na maabot dyan. Sige nga, magsabi lang kayo, Pastor, ready na ako dito. Okay? So, kung may tinapay ba kayo dyan. Veronica, good morning. Habang binibigyan ko ng konting time yung iba na Marjon, good morning din. John Buena, good morning. Yan. Kasama ang mga bibi. Good morning. Kasama ang mga bibi at ang mga baka. Yan. Good morning, bro. Ayan. So, sige mga kapatid. Ihanda po natin ang mga elemento. So, panalangin ko lang po ang mga elemento ang gagamitin po natin. So, dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga elementong ito na aming gagamitin. Symbolizes as your blood and your body. Bread as your body. We pray na habang ginagawa namin ito, Panginoon, ay manumbalik sa aming alaala those beautiful moments, those wonderful times, Panginoon, na ikaw bilang anak ng Diyos, nakayanan mo na i-offer ang buhay mo for us. Nawa, maging malinaw sa aming alaala ang lahat ng bagay na yan, at ang mensahe na dala mo sa bawat isa. Thank you for giving us the opportunity na i-practice or gawin ang seremonyang ito. Maraming salamat in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Yan. So, ito po. Ito na po. So, on the night before Jesus was betrayed, He took bread. And when He had giving thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay na nasisimbolong katawan ni Kristo. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Whenever you drink it, in remembrance of me." Sabay-sabay po natin inumin. Dakilang Diyos, salamat po. Minsan pa natapos po namin ang isang dakilang bagay na kailangan ginagawa namin ng mga anak mo habang po kami nabubuhay. Let us not forget the great things that you have done for us. Ang kami, Panginoon, ay tanggalin sa dusak ng kasalanan. Yung buhay mo ang kapalit, Panginoon. Yung pagdurusa mo ang kapalit. Upang kaming lahat ay mapalaya sa radikalan ng kasalanan, Panginoon. Dahil dito, O Diyos, naging malaya kami. At nawalan ng kapangyarihan sa amin ng kasalanan, sapagkat kami ay pinalaya na. Pinalaya mo na kami. Salamat sa mga bagay na ito. Dalangin po namin that as we go along with this life, hindi namin makakalimutan ang dakilang bagay na ito. Maraming salamat. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat at sinamahan niyo po ako na maalaala ang dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Ang araw ngayon ay Sunday. Gamitin po natin ang araw na ito na maging produktibo tayo, hindi lamang sa aspeto ng mundong ito, kung hindi maging productive tayo, even sa ministeryo natin spiritually. So, meron po tayong mga trabahong kailangan gawin. Meron po tayong mga responsibilidad according sa mga binasa natin kanina. Tayo po ay ilaw at asin ng mundong ito. Every time po na namamatay ang ilaw, dumidilim. Every time po na wala ng asin, tumatabang ang mundo. Ang trabaho po natin mga Kristyano ay manatiling nakabukas ang ating ilaw para walang kadilimang mangyayari sa mundo ito. So it is our sole responsibility as Christians na manatiling liwanag sa ating buhay.
Huwag niyo pong isipin, hindi, pastor, parang switch lang sa bahay yan eh. Patayin mo na ngayon, bukas mo. Bukas. Maya, bukas naman. Patay bukas, patay bukas. Hindi po ito yung switch sa bahay natin. Okay? Tayo as Christians, dapat manatili ho tayong nagliliwanag. Wag mo nating gamitin wag mo nating hayaan ang dilubyo ng buhay na ito na maging switch para mamatay ang ating ilaw. Okay? Pagdating sa ilaw ng Kristiyano, walang switch po, naka-direct. Naka-direct. Hindi natin afford na ma-disconnect sa ating pong source of life. Source of light. Why? Pag na-disconnect tayo sa ating source of light, ang tanong, kakayanin mo ba na mamuhay ng hiwalay kay Kristo? Kakayanin mo ba na mamuhay ng hindi konektado sa real source of life? Kaya ang switch po, hindi ko sa atin applicable yan. As Christians, dapat lagi tayong connected. Connected tayo sa ating source. Para hindi ko tayo nagdidilim, lagi ko tayo nagliliwanag. Tulad ngayon, nagliliwanag po, no? Dahil sa liwanag, nagre-reflect. Ayan mga kapatid. So maraming salamat, no? So, hindi ko lang alam kung sinong mga ready dyan. Baka pwede natin gawin itong ating, hindi na natin nagagawang mag-add eh. Okay? Andiyan ba sila, Brother Rad, si Aljep, andiyan ba sila? Sister Teresa, nandiyan, Sister Tess, andiyan, Sister Pat. Sister Pat, pwede din yan. Kung magpapa-add yan. Si Brian, ready lagi yan. Ang kapatid natin. Si Buddy Chris, although naka-data lang ako ngayon, pero sana kaya naman yata yan, no? Sino bang gustong magbahagi at mag-share ng kanyang salubin? Okay. Si Jan nga, kasama yung mga bibi at mga baka eh. Bago tayo magpaalam mga kapatid. So, kung gusto niyo mag-share, mag-thumbs up lang kayo sa akin para may add ko po kayo. Okay. Si Daina, kamusta Sister Daina? Kamusta ka na dyan? Sumagot ka, mag-thumbs up ka. I-add kita dito. Sabihin mo lang, praise God. Sister Star. Okay. Wala sila pastora, no? Sino ba itong yun nga pala si Jan nga pala yan. So mga kapatid, maraming salamat. At muli, naging productive ang ating Sunday dahil nakinig tayo ng salita ng Diyos. Maraming salamat for dropping by. And I suggest, forward po natin regardless kung anong laman ng ating message ngayon dito, no? Ano na to, kumbaga wala nang intro to. No, share nyo lang. Okay lang yan. Walang problema dyan. No, walang edit ito. No? We don't have the time to edit anymore. Kaya, share it as is. Okay lang yan. Hindi tayo natatakot sa ganun. No? So, share lang ng share. Ang Diyos na ang bahalang kumilos sa mga puso ng mga kapatid natin. Para at least, makapag-reach out tayo ng mga kaluluwa sa ating mga buhay. Basahin ko lang yung tinaype ni Brian. This is the time that the true worshipers of God will worship Him in spirit and in truth. And shine the light of the Lord Jesus Christ. Amen? Ito yung worship na walang nakikitang physical na building, walang nakikitang physical na bagay na tinutugtog. No? Ito yung worship na totohanan in spirit and in truth. Kasi ito mismo yung Warren, good morning. Ito yung worship na ikaw nag-decide na makinig ka ng salita ng Diyos. Okay? So, sige po. Kung wala na, maraming salamat. At ayoko talaga sana magbabay, pero kailangan magpahinga din ng gwapo eh. Joke lang. Bye-bye everyone. God bless everyone. See you sa ating kapihan session. Monday, Tuesday, hanggang Saturday. So, get ready po sa ating kapihan session. Around 7 yan, hanggang 7:30, hanggang 8 pa yan. At kung namamiss nyo ang ating kapihan session, balikan nyo lang ang Jesus Only Hope Church Group. Nandoon lahat ng kapihan session natin. Nakapila lahat yan. So, kung gusto nyo, i-download niyo yan. At ilagay nyo sa inyong mga YouTubes. God bless everyone. Bye-bye. Bye-bye. Oh, heart. Likes. Jordan, bye-bye. Balikan mo na lang, Jordan, yung message natin
Kasi babay na eh. Ending na bro, ending na. Ayan, oh, ayan. Oh. Balikan mo na lang yan, ha? Bye-bye.